Guys, check nga natin tong boxer na to. Grabe yung kaangasan eh. Dito sa official weigh-in. Tingnan nyo naman, tinutukan niya ng espada tong isa nating kababayan, no? Tapos nagano pa, dead sign pa, no? Oh, grabe, napakaangas din. Pero, pagdating sa gabi ng laban, eh, nakatikim kay Arthur Villanueva. Tapos natin na, grabe tinamaan siya ng kanan. Nahilo mga kaibigan, nahilo. Opa! Ito yung bata ni Oscar De La Hoya na napakalakas daw. Pero nang tinamaan ng ating pambato, boom! Sa pool! Nahilo agad. Ito yung sinasabing future world champion daw. Na magiging superstar pero binugbog lang ng ating kababayan. Pak! Grabe, ang lakas naman ng Pinoy na to. Tingnan nyo. 1, 2, uppercut! Boom! Bulagta! Napakaangas par. Ayun na, binitbit na palabas. Naka-stretcher pa. Ito pa isa, dumayo lang ang Pinoy dito. Tapos binigyan ng leksyon. Boom! Grabe, napakalakas. Binitawan yan suntok, tulog. Wala na. Finish na. Ilang araw bago kumalat ang balitang kumpirmadong pumirma si Janrel Casimero ng kontrata sa Kameda Boxing Promotion, ay mainit na ang palitan ng trash talk ng dalawang boksingerong si Janrel Casimero at na Elijah Pierce, na tila nagpapahiwatig na kapwa gusto nila kalabanin ang isa't isa sa ibabaw ng lona. Posible itong maganap lalo na ngayon may promoter na si Janrel Casimero na siyang mag-aayos ng kanyang laban kung sakaling magkasundo ang magkabilang panig. Ngunit sino nga ba itong si Elijah Pierce at bakit gano'n na lamang kagigil itong ating pambato na makalaban itong pambato ng Estados Unidos? Si Elijah Pierce ay kasalukuyang number 3 sa WBA, number 6 sa WBO, number 15 sa IBF at number 15 din sa WBC. May mataas sa porsyento sa pagpapatulog ng kalaban na may 80% knockout ratio sa kanyang talaan. Ang kabuoang kartada naman nito ay 21 wins, 17 knockouts at may 2 talo pa lamang. Mabalik tayo sa tanong kung bakit gigil si Janrel Casimero na makakalaban itong si Elijah Pierce. Siguro'y balak niyang ipagiganti ang 3 Pilipinong pinataob nitong Amerikanong boksingero. Yun ay sina Mike Plania, Michael Dasmariñas at Arthur Villanueva. Sumbit nito ay mataas ang kanyang respeto sa mga boksingerong Pilipino. Ngunit pagdating kay Janrel Casimero ay walang kaabog-abog itong sinabihan na maliit na tao itong si Janrel Casimero. Ngunit batid nito na may angking lakas talaga ang mga Pilipinong boksingero dahil minsan na rin siyang napadapa ng mga boksingerong pambato natin tulad ni Michael Dasmariñas at Arthur Villanueva. Minsan na rin itong nag-angas sa ating kababayan sa laban niya kay Arthur Villanueva. Pagsampa nila sa official weigh-in ay naglabas ito ng espada na tila nagpapahayag ito na siya dapat ang tawaging king at hindi si King Arthur Villanueva. Ngunit sa gabi na kanilang bakbakan ay nakatikim ito ng isang humahagupit na lakas ng kamao ng ating pambato. Halina't balikan natin ang kanilang naging sagupaan. Okay, round 1. Elijah Pierce versus Arthur Villanueva. White and blue para sa ating pambato sa kanyang suot na shorts. Ito naman si Elijah Pierce ay may suot na green and purple. Isang straight, left straight galing kay Elijah Pierce. Jab sa ating pambato. Magandang timingan muna sa umpisa ng rounds at nagsusukatan ng kanya-kanyang mga lakas at tinatansya ang bawat estilo ng kanilang katunggali. Medyo kalmado, parehas ang parehong boksingero dito sa unang rounds. Bumira ang ating pambato. Ang ganda ng mga banat din sa umpisa pa lamang. 1, 2, 3 sa katawan pero tumama lang yun sa depensa nitong si Elijah Pierce. Bumanat din sa katawan nitong si Elijah Pierce, tumama lang din sa depensa ng ating kababayan. Alright. Ang galing din ng mga uppercut mula kay Arthur Villanueva. Tensya ng mga repa, no? Medyo malikot ang cameraman natin dito. Hiniram lamang natin ito mga kaibigan at bibigyan natin ng mga reaksyon. Alright? Nagkayapusan ng 2 boksingero at inawat na referee. Si Arthur Villanueva
orthodox, habang si Elijah Pierce ay southpaw stance. Bumibira sa katawan, sa ulo. Grabe mga kabanat nila guys, no? Pansin nyo ba yung atake na yun? Mula sa ating kababayan sa itong kay Elijah Pierce. Tila puntirya niya itong gatawan ni Arthur Villanueva. 1-2. Gumanti kagad itong si Elijah Pierce ng combination sa pool. Tinamaan ni Villanueva itong si Elijah Pierce ng overhand left. Magaling. Maganda sa simula. Ang ganda ng simula ng laban na to guys, no? Ganda ng mga atake na yun. Nailaga ng ating kababayan. Ayos. Kita niyo ba yung postura na yan? Bihamak na mas malaki itong si Elijah Pierce sa ating pambato. Ngunit kaya niyang tanggapin ng mga suntok na binibitawan ni Elijah Pierce. Katulad yan. Medyo na outbalance. 1-2 sa katawan at sa ulo. Hindi tumama. Galing kay Arthur Villanueva. Kumante itong si Elijah Pierce sa mga mangilang-ilang suntok at kombinasyon at na-corner ang ating kababayan. Gumanti ulit itong si Arthur Villanueva. Sa katawan talaga ang kanyang punteriya. Minsan pinifake niya sa ulo papunta sa katawan. Alright. Siya round 2 na. Okay, banatan agad pagpasok nitong round 2. Papasin natin na grabe tinamaan siya ng kanan. Nahilo mga kaibigan, nahilo. Sumubsob na, grabe. Binilangan. Grabe, ang ganda ng patamang yun. Napansin nyo na isang kanan, right straight. Nahilo talaga itong si Elijah Pierce mga kaibigan. Ayun na. Grabe. Sumugod na ang ating kababayan. Sunod-sunod na kanyang mga pag-atake. Yumakap na mga kaibigan. Grabe, ang lakas nun. Talagang nayanig itong si Elijah Pierce. Nangatog ang mga tuhod sa patama ng ating pambato. Ayun pa, 1, 2, 3. Tumama naman. Grabe. Kailangan ma-survive ito ni Elijah Pierce para manumbalik ang kanyang lakas dahil ramdam pa niya hanggang ngayon yung suntok ni Arthur Villanueva mga kaibigan. Nararamdaman niya pa rin habang inaatake siya ngayon, pero kalmadong dumedepensa, kumakaunter. Napakagaling din itong si Elijah Pierce mga kaibigan. Pero nakitaan siya ng pagkakaroon ng isang glass chin mga kaibigan Pero recover. Tingin ko naka-recover na to. Recover na to mga kaibigan. Kinakalma lang niya tong sarili niya at babawi siguro to sa sunod na rounds. Grabe, sayang. Naroon na ando na, konting push na lang konting push na lang sana. Boom, nakaganti naman si Elijah Pierce mga kaibigan. Nakakaganti siya dun. Body shots. Cover itong ating kababayan ngayon. Siya naman ang kumakover ngayon. Counter punching, tinamaan ulit si Elijah Pierce, pero tanggap niya yon. Kumakounter si Elijah Pierce ng right, pero parang bumagal si Elijah Pierce sa pagkakataon ito dahil sa suntok na yon. Parang putya, may lakas to. Kailangan kong umiwas. Kailangan kong mag-ingat. Pero kanina grabe yung pressure niya sa ating kababayan. Pero ngayon, nag-iingat. Nabawasan ng kanyang mga pag-atake. Dahil siguro naramdaman niya lakas ng Pinoy. Grabe, ang galing. Okay, round 3 na po tayo mga kaibigan. So, babawi dito si Elijah Pierce sa pagkakataong ito dahil naisalba niya ang kanyang round 2 matapos siyang mapatumba ng ating pambato. Medyo pressure ang ginagawa ngayon dito ni Elijah Pierce Di niya alintana na may kakaibang lakas ang ating pambato. Grabe, humaharap pa rin tong Elijah Pierce sa ating kababayan kahit nakakatikim na ng isang malupit na kamao. Pero medyo may kasama ng pag-iingat ang ginagawa nito ni Elijah Pierce sa pagkakataong ito. Left hook ang pinatama ng ating kababayan. Straight, left straight naman itong si Elijah Pierce. Combination, uppercut, right hook. Kumanti ang ating kababayan ng magkabilang kombinasyon. Tumama.
Bumitaw din itong si Elijah Pierce, mga kaibigan. Ang ganda ng bakbakan ng nagaganap ngayon, mga kaibigan. Left straight sa body, hook. Nagpakawala itong si Elijah Pierce ang mga sunod-sunod na combination sa katawan at sa ulo. Madalas yung uppercut na binibitawan. Medyo delikado ang ating pambato sa mga ganong atake dahil lagi naka-open ang kanyang chin. Yun, uppercut. Combination sa katawan, binigay ng ating kababayan. Grabe yung combination na yun. Lalakas ang pinibitawan nitong si Elijah Pierce. Ang tibay ng ating kababayan. Sinasalo niya lamang. Kinakain lamang ni Arthur Villanueva yung mga kombinasyon na binibitaw nitong si Elijah Pierce. Left hook, tumama, bahagya. Kumanti naman si Elijah Pierce, mga kaibigan. Grabe, ang ganda ng kombinasyon na yun. Pa-dive na suntok galing kay Arthur Villanueva. Delikadong suntok yun, mga kaibigan, no? Dapat mag-ingat dito si Arthur, no? Dahil sa mga counter-punching nito ni Elijah Pierce. Medyo madiin mga suntok. Pero nakakabilib din ang ating kababayan dahil ang tibay grabe. Kita naman natin na mas malaki itong si Elijah Pierce, pero kayang-kaya ng Pinoy. Grabe. Uppercut ulit, binitawan. Takotong na suntok, dito mama. To the body. Right hands to the body. Uppercut. Ayun na, sinusunod-sunod na ang ating pambato. Ang lalakas sa mga pinatama ni Elijah Pierce na sinalo ng ating kababayan, mga kaibigan. Okay, so round 4 na po. Ito pa rin ang mga jab na kombinasyon. Binibitawan itong si Elijah Pierce. Pressure pa rin ang kanyang ginagawa. Pero gumaganti ang ating pambato ng mga ilang kombinasyon na tumatama pa rin na solido dito kay Elijah Pierce. Ang ganda, ang lalakas ng mga kombinasyon. Grabe. Push na itong si Elijah Pierce. Ang ginagawa na ngayon, puro push na. Yun o, uppercut, tinamaan ng ating pambato. Medyo nag-progress siya dun Ang ganda ng patama ng uppercut. Kaya sinasabi ko kanina, yung delikado yung uppercut na binibitawan ni Elijah Pierce. Yun o. Grabe. Medyo delikado dito ang pambato natin, dahil sa pag-pressure nitong si Elijah Pierce, mas pinush niya pa. Imbis na matakot dahil natumba siya kanina, mas pinush niya pa. Grabe, ang galing. Jab, dalawang jab, binitawan. Right jab, tatlong jab. Pang ilang. Ayun, kagaya tinamaan na naman si Arthur ng isang jab. Pang set, and then left straight sa pull ating pambato. Medyo nabawasan ng opensa dito ni Arthur Villanueva. Effective yung pag-pressure nitong ni Elijah Pierce. Effective, grabe. Ang galing. 1-2. Tumama yung right hook ni Arthur, Yun, 1-2 sa ulo. Nag-cover ito si Elijah Pierce, pero ramdam niya pa rin yung impact. Umalog-alog yung ulo. 1-2 combination galing kay Arthur Villanueva. Yun, tumama ulit. Nakikipagsabayan ang ating kababayan dito kay Elijah Pierce dahil alam niya na meron siyang ibubuga dito. Uppercut. 1, 2, 3, 4. Sunod-sunod ang mga patama, pero the please. 1, 2, jab, up, tinamaan ng left straight, bumagsak na ang ating kababayan, nadali ang ating pambato. Binilangan po. Muli kayang makabawi ang ating kababayan. Tignan natin, eto na, inararo na naman. Up, tumama yung mga jab, left straight, galing kay Elijah Pierce. 1, 2, 3, 4, 5. Yun na, inararo na siya ng mga sunod-sunod na kombinasyon. Gumanti ang ating kababayan. Napakaganda ng mga kombinasyon na binatawan ni Arthur doon. Ngunit, eto na. Ayun na. Tinigil na ng referee. So, kahit natalo ang ating kababayan dito kay Elijah Pierce, pinatunayan naman ng ating pambato na dapat din katakutan ng mga kamao ng Pinoy. Dahil nakatikim dito si Elijah Pierce ng isang napakalupit na suntok at nagpadapa sa kanya sa lona. Sa puntong ito ay 3 Pinoy na ang tinalo nitong Elijah Pierce at lahat ay puro knockout. Sa inyo bang palagay
ay magagawa ito ni Elijah Pierce kay John Riel Casimero kung sakaling matuloy ang kanilang paghahamunan sa social media. Pero ang pinakatanong dito ay kung kakayanin niya ang mga power punches at ang left hook ng ating pambatong si John Riel Casimero. Gayong sa 2 Pinoy pa lamang na kanyang tinalo ay nakatikim siya ng isang humahagipit na mga suntok. Iwan nyo lamang sa comment section ang inyong mga saloobin. Maraming salamat. Ito yung bata ni Oscar De La Hoya na napakalakas daw, pero nang tinamaan ng ating pambato, boom! Sa pool! Nahilo agad. Ito yung sinasabing future world champion daw na magiging superstar, pero binugbog lang ng ating kababayan. Pak! Grabe, ang lakas naman ng Pinoy na to. Tingnan nyo. 1, 2, uppercut. Boom! Bulagta. Napakaangas, par. Ayun na, binitbit na palabas, naka-stretcher pa. Ito pa isa, dumayo lang ang Pinoy dito. Tapos binigyan ng leksyon. Boom! Grabe, napakalakas. Binitawan niyang suntok, tulog. Wala na. Finish na. Aray ko. Nobyembre 10 taong 2012, nabigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para lumaban sa isang pandaigdigang kampyonato. Tumayo pa mula dito sa Pilipinas, papuntang South Africa, si Edrin Dapudong para harapin ang kanilang pambato na si Gideon Buthelezi. Nakataya sa kanilang bakbakan ng bakanteng IBF World Super Flyweight title. Naging dikdikan ang kanilang naging laban. Walang gustong sumuko sa kanilang palitan na suntok mula umpisa patungong round 8. Aminadong dikit ang bakbakan sa unang rounds pa lamang. Kapag sumusuntok ang ating pambato, ay agara na gumagante ang hometown boxer. Ngunit sa bakbakang ito ay atin ding mapupuna na ang ating kababayan ay siyang agresibo sa laban at ang African boxer ay pinapangalagaan ng kanyang distansya sa ating pambato. Pero minsan ay nadadala ng ating kababayan ang African boxer sa kanyang gustong laban na dikdikan sa ibabaw ng lona na siyang pabor sa ating pambato. Dapudong really seems to be coming in and doing exactly what he wants to do. Dapudong with a good left hook there on the top. Oh, and a nice uppercut from Buthelezi. That's what he's got to do now, Buthelezi. Another crowd is coming. Sa tuwing di kita ng setup na kanilang bakbakan, ay dito nakakakuha ng magandang patama ang ating kababayan, lalong-lalo na ang uppercuts at mga ilang-ilang mga body shots. The respect of Dapudong. Well, it's basically going to fight Dapudong's fight. You know, he's not going to win running away the whole night. He's got to stand toe-to-toe and go with Dapudong. He seems to be doing exactly that, Brian. Standing right in front of Dapudong. Dapudong. That's better. That's what he needs to do. Boom, boom, inside, back out. Dapudong miss. Nice work from Buthelezi. He's in round 8. Hanggang sa umiskor ng knockdown ang ating pambato sa round 9 nang nakapatama ito ng isang kaliwa na nagdahilan ng pagbagsak ng Afrikano. Nasty from the outside. Ngunit nandi pa dito natatapos ang laban dahil muling tumayo ang nasabing kalaban at nakapagpatuloy sa kanilang bakbakan. Muling nagpalitan ng mga suntok ang parehong boksingero hanggang sa umabot sa huling rounds ang kanilang naging salpukan. Ngunit tila na balot ng kontrobersya pagdating sa resulta ng laban dahil kahit umiskor ng knockdown, ang ating kababayan ay ibinigay pa rin sa Afrikano ang panalo sa pamamagitan ng split decision at matagumpay na masungkit ng nasabing kalaban ang pandaigdigang titulo. From Boy Patong in Gauteng, South Africa, Gideon Hardcore Buthelezi. At dahil hindi kumbinsido ang marami sa naging pagtatapos ng kanilang laban, ay muling pinagharap ang dalawa para sa unang depensa ng Afrikano sa titulong IBF. Hunyo 15 taong 2013. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas matapos ang kontrobersyal na kanilang naging unang paghaharap. Sa pagkakataong ito ay sinigurado na ng ating pambato
na hindi na muling mauulit ang nasabing dayaan dahil sa hindi inaasahan ng mga manonood sa mismong baluarte ng kalaban ay ipinakita ng ating kababayan kung paano manalo sa isang malinis na paraan. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Mainit kaagad ang simula ng kanilang laban dahil umatake kaagad ang ating pambato. Ngunit kagaya ng kanilang unang bakbakan ay gumagante kaagad ang African boxer. But he says he's up for it tonight. As you see, he landed a terrific right hand there. Very Sa pagkakataong ito ay tila mas naging agresibo ang African boxer. Hindi katulad ng kanilang unang bakbakan na mas pinaprioritize niya ang distansya at counter punches lamang ang kanyang ginagamit. Dahil batid nito na may pamatay na suntok ang ating pambato na siyang delikado para sa kanya. 12 rounds last time out. And a very, very difficult decision to call. But a lot of people did feel Tapu Dang did enough. So can Buthelezi up his game tonight and fight a better fight. So far, so good. Nice combination from Gideon Buthelezi. Old trainer Harold Forbrack has told me off air that Buthelezi is trained very hard for this fight. He's not happy that some people felt he may have lost the last one. Yeah, and also what is interesting, Brian, was that what was revealed on Tuesday was the fact that Buthelezi struggled with the weight in their last fight, which is very, very interesting because he was coming from a junior flyweight division up to junior bantam, two weight divisions up. So there was no reason for him really to be having weight problems. He's a big man for the weight, Peter. I'm quite surprised that he actually fought in the junior flyweight division because he must have really battled to make junior flyweights. But yes, he was even battling, Harold tells us, to make the junior bantamweight division. But this time he's done it professionally and worked hard at his weight. And tells us he will look better. So far, so good. So far, so good, and that's because also he's keeping his guards up, making sure that he does not get hit unnecessarily. As Referee Robert Berger there wants Tapu Dang. Sa pagkakataong ito ay bahagyang nakakapatama ang African champion. Ngunit ang ating pambato ay tila may sineset up na isang malakas na pag-atake na siyang bibigla at sasambulat sa hometown boxer. 3 fights, very experienced man. Yes! Oh, and there goes Buthelezi. He's been badly hurt. He's not going to make this. Oh, the fight is over. It is over. Unbelievable. Isang malutong na kaliwa ang naipatama ng ating pambato sa kanang pisngi ng champion na siyang nagpatumba rito. Inumpisa nito ang pag-atake sa katawan at bahagyang bumukas ang depensa ng champion. At nang bibitaw na ng left straight ang African boxer ay saka na nito binitawan ang kanyang pamatay na left hook at matagumpay itong tumama sa champion. Hindi na nakabangon ang African champion at hindi na pinaabot ng ating pambato sa mga madadayang hurado. Bagkus ay ipinakita niya kung papaanong manalo sa isang malinis na paraan. minutes and 29 seconds into the opening round, the winner by knockout and the new IBO Junior Bantamweight World Champion from the Philippines, Edwin the Sting Tapu Dang. Nang malasap ng ating kababayan ang kanyang unang pagkatalo sa isang Russian boxer na si Mikhail Alexiev taong 2016 via unanimous decision para sa bakanting WBO Youth Super Featherweight title, ay muling nagpatuloy sa kanyang pakikipagsagupa at nagkaroon ito ng 3 sunod-sunod na panalo sa loob lamang ito ng taong 2016. Isang buwan lamang ang nakalipas mula nang siya ay matalo. Buwan ng Hunyo ay tinalo nito ang kapwa kababayan na si Eusebio Baluarte via RTD. At sa buwan ng Setyembre ay isang Thai boxer ang nakalasap ng knockout loss sa kamay ni Romero Duno. Ito ay si Paibun Lorkham. At noong Disyembre ay isa uling kababayan ang kanyang tinalo sa pamamagitan ng RTD. At ito naman ay ang tubong tupi Cotabato del Sur na si Gabby Simpo. At dahil sa mga impresibong tagumpay
ay nabigyan ng pagkakataon na harapin ng undefeated Mexican boxer na si Christian Gonzalez. Nakataya sa laban na ito ang titulong WBC Youth Intercontinental sa lightweight division taong 2017. Sa pagkakataong ito ay batid ng lahat na isang mabigat na hamon ito para sa ating kababayan. Bukod sa puro tagahanga ng kalaban sila magsasalpukan, ay hindi rin naman biro ang kartadang tangan-tangan ng Mexicano dahil sa 16 na panalo nito ay tanging 2 lamang ang umabot sa decision. Ang 14 doon ay mga pawang pinabagsak ng Mexicano. At sa pagdating sa gabi ng sagupaan ng ating kababayan at ng crowd favorite na Mexicano, ay tila bumaligtad ang mundo ng mga manonood sa naturang venue sa Velasco Theater, Los Angeles, California sa Estados Unidos. Nagmagpasiklab ang bagitong Pinoy na si Romero Duno. Halina't ating balikan kung paano ginulat ng ating kababayan ng mga banyaga manonood sa bansang Amerika. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng rounds ay nagbibitaw kaagad ng mga jabs ang ating kababayan na may kasamang pag-iingat. At kapag mayroong pagkakataon ay nagbibitaw ito ng mga kombinasyon. Habang ang Mexicano ay nag-iingat na binabasa ang mga galawan ng ating pambato. Chimpa Gonzalez in the custom Everlast gloves. They're white. Ruthless Romero Uno, 12-1 from General Santos City with the black gloves. You wonder the nickname Chimpa? Well, we've said it in the past, but we've always got to say it because it's a pretty cool nickname. When he was a toddler, you know that Christmas toy with a chimpanzee is playing the cymbals, going back and forth like that? Well, they had that at his house. Diktikan o suntok na malapitan ng stylang Mexicano, habang ating kababayan ay iniingatan kanyang distansya dahil tila dehado siya sa estilo na ginagamit ng Mexicanong kampiyon. Chimpa, he is now using his logo as his brand. Opening round against Romero Duno. Chimpa 16-0. Trained by his father, Oscar Gonzalez Sr. Looking out very aggressive. Chimpa Gonzalez. Beto, I think early on, this is exactly where Chimpa wants to be. If he's going to be able to establish that jab, I think he'll be content to actually move outside a little bit. But if he can get in close, he's one of those taller fighters, Jason. Despite his build, they seem to be more comfortable inside than on the perimeter. I think he's boxing very well right now. He's establishing his jab. Kahit anong pangiipit ng Mexicano sa lubid sa ating kababayan, hindi naman nagpapabaya ang ating pambato dahil pilit itong kumakounter ng mga suntok sa kalabang Mexicano na siya namang napipigilan para gumawa ng opensa ang pambato ng Mexico. In the ball in the Philippines, he will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in with Chimpa, who I just really thought landed a very good-looking left hook. A lot of people watching this fight all over the United States, also in Mexico. The Olympian just signed a golden boy, Raul Curiel Garcia. El Cuba, you know him at the gym in person. Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. He will be making his pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. You don't speak English and you're watching Ring TV, you know you're dedicated to us, Steve. Some would say you're better off that way. But Jason, I think moving on, I know one thing Chimpa seems to believe that he's a stronger puncher. I think one mistake he can't make is to continue inside without at least... Ilang segundo bago matapos ang round 1 ay nagbitaw ang ating kababayan ng isang malakas na kanan na siyang kumonekta sa Mexicano. Oh, and he goes down here in the first. He's definitely hurting. Ruthless Romero Duno has tagged Chimpa Gonzalez. That's what I was saying. Right. He got tagged. That's why you need the Tom jab. Taylor's looking at him. Is he going to beat the clock? Maswerte naman dahil na-save by the bell itong pambato ng Mexico at bumalik ito sa kanyang corner ng pasuray-suray. Tom Taylor is looking at him. He is staggering the dot. Oh, that was a very, very good knockout. Romero Duno, 12-1, 11 KOs. And Jason, did he make a mistake, Chimpa, in not... Ganun pa man kahit napatumba ni Romero Duno ang kalabang Mexicano sa unang rounds, dito naman sa ikalawang rounds ay naging maingat pa rin ang ating kababayan. Ngunit ang kanyang mga suntok ay matutulis
na sadyang nagpapayanig sa Meksikanong kalaban. So this is going to be a very interesting round here now for both fighters. Well, Steve, as you wrote in your story about Chico Gonzalez this week, his first fight with Golden Boy on this same stage, first round, he was dropped. Right, and he seems to be taking the tactic. He's going to try to smother Duno, not let him unfurl his quick hands from the outside. I do question that, though, but I think the Ngunit hindi pa man nakakalayo ang oras ng ikalawang rounds, ay muling nagbitaw ang ating kababayan ng isang right hook na siyang muling nagpahandusay sa kalabang Meksikano. Again, gets caught for the second time. An overhand right by Duno, right on the chin. Pilit bumangon ng Mexicano kahit nangangatog ang tuhod, kaya naman muli itong bumagsak na siyang nagpahinto sa labang ito. Ang naging susi ng ating kababayan sa naging laban nila ng Meksikano ay ang pagiging counter puncher nito kahit pinipressure na siya ng kalabang Meksikano. Hindi niya hinahayaan na kontrolin ng Mexicano ang pace ng kanilang bakbakan. Pagkus ay mas dinadamihan niya ang kanyang mga suntok at kanyang mga counter punching. Kaya naman nalimitahan ang mga atake na ginagawa ng Mexicano at siya pa ang nakakatama ng mga solidong suntok. Hindi basta-basta ang Mexicanong nakalaban ng ating kababayan. Sadyang hindi lamang umubra ang estilong ginamit nito sa ating pambato. Kaya naman sa pagkapanalo ni Romero Duno sa labang ito, ay marami ang nagtaas ng kilay dahil hindi nila inaasahan ang magiging pagtatapos ng labang ito. Dahil inilabas ng naka-stretcher ang kanilang kababayan na siyang inaasahan nilang gugulpe sa Pinoy na dayo. It's the music of artistry. In round number 2, your winner by the way of knockout. It's never and new WBC Youth Intercontinental Lightweight Champion, el nuevo campeón mundial juvenil intercontinental de peso ligero del CMB, General Santos City, Filipinas, Romero Sandman Duno. There were a lot of stories written about. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.